Hello, hello, hello! Buong Pilipinas! Mainit-init pa. Nandito tayo ngayon, para pag-usapan ang isang isang trending na pangyayari sa bayan ng Alakapan. At ito ay patungkol sa isang lalaki na naghahabol sa isang sasakyan. Ngayon, ang LTO naman, agaran, walang investigasyon, walang intelligence, hindi nagtanong kung anong nangyari. Nag-issue naman agad ng show cause order based daw doon sa report ng intelligence nila dito sa Cagayan. Mr. Lacanilaw, tanggalin mo na yung sinasabi mong intelligence na report sa'yo na regarding sa pagpapakarga ng gas dahil sinungaling yon na nag-utos na nagsabi sa'yo na yun nga yung nangyari. Ganito po yung nangyari. Bakit ako nagsasalita ng ganito? Dahil isa ako doon, nauna yung sasakyan ko doon sa sasakyan nila. Okay? I was there. We have a meeting doon sa opisina nila, doon sa gasolinahang iyon. Ngayon, etong gasolinahan na ito ay pag-aari ni ex-Mayor Harry Florida, yung nang nakasakay sa sasakyan. Eto naman si Tyson, yung humahabol na lalaki na sinasabing matanda, hindi po siya matanda. Halos kasing edaran lang po namin yan. I am 44 and I think Tyson is 46. So, hindi po siya matanda. Mukha lang po siyang matanda dahil sa maitim ang kanyang kutis. So, ang nangyari po ganito. Natapos yung meeting namin doon sa gasolinahan, umalis kami para magmerienda. Ngayon, si Tyson nandun malayo sa lugar namin. And then, nung paalis na kami, naghabol yan. Humabol yan dahil gusto niya na sumama sa merienda namin. Ngayon, dahil kababata namin to, halos kinalakihan na namin to. Si Tyson kasi parang kapatid namin, kalaro, nung bata kami, kalaro na namin yan. Kahit anong kabulastugan yan, kasama namin. So, hinabol niya kami, parang tapat lang din ng hanggang sa sumakay na rin sa sasakyan. Yun po yung pangyayari doon. So, yung sinasabing nagpakarga ng gas, wala pong nagpakarga ng gas, wala pong tinakbuhan si ex-mayor doon. Ang nangyari po doon is, from the office, opisina niya sa may gasolinahan, umalis kami papunta sa isang kainan. Na nung una ay hindi kami nakita ni Tyson, pero nung nakitang paalis yung sasakyan is hinabol yung nasa likod ng sasakyan. Parang convoy kami, nauna lang ako kaya hindi ako nakita sa video. Okay? So, ganun po yung pangyayari. Yung lumalabas na kesyo nagpakarga, kesyo tinakbuhan, libelous po yun. So, alam nyo naman, ang libel, cyber libel, merong karampatang criminal liability yan, which is, hindi ko alam kung anong plano nung sinabihang ganon. And then, eto naman, yung LTO naman, sir, sayang yung pinambabayad nyo sa mga intel nyo rito sa Cagayan. Yung nag-report sa inyo po na, na tinakbuhan ng may-ari ng sasakyan, tanggalin mo na dahil nagsisinungaling yan sa'yo. Okay? Hindi yan gas attendant. Yan po ay body-body namin. Yan po ay body-body ni ex-mayor na dala-dala niya. Pagsakay niya ng yate, nagpupunta ng Boracay yan, na nakayate, naka-chopper, lahat. Napupunta yan sa 5-star hotel, kasama niya yan. Kahit anong kabulastugan, kasama kasi namin yan. And then, ganun din, naglalambing din yan minsan, nagpapabili ng kung ano-ano. Ganun po ka-close ang relasyon nila. Mas close yung relasyon nila kasi si Tyson ay lumaki sa kanila. Parang body-body na niya nung bata pa siya. Okay? So, agad-agad, nilagay naman ng 90 days preventive suspension daw yung lisensya ng driver. Mapunta naman tayo dito ngayon sa hakbang ng LTO na pagbibigay ng show cause order at saka yung paglalagay sa lisensya ng driver daw ng 90 days preventive suspension. So, meron bang batas na sumusuporta sa paglalagay ng LTO ng 90 days preventive suspension sa lisensya ng driver? Okay? So, linawin ko lang, I am now speaking as a lawyer. I am not speaking as a friend of anyone. But I am now speaking as a lawyer dito
sa usaping ito kasi this is legality na. Okay. Doon sa ginawa ng LTO na paglalagay ng 90-day suspension sa lisensya ng driver, wala pong basis yon. Wala pong legal basis yon. Kahit saan mo halughugin sa batas ng LTO under Republic Act 4136 or kaya naman doon sa JAW 2014-01, Sir Mr. Lacanilaw, wala pong nakasaad doon na pwede mong i-preventive suspension yung lisensya ng driver based doon sa kanyang ginawa. Although there are instances under Republic Act 4136, may mga instances na pwede mong i-preventive suspension yung lisensya ng isang driver kung ito, yung pinakalis, yung pinakamalapit na pwede mong pagpasukan sa aligasyon mo is yung reckless driving. Maraming dinetalye doon. Yung nakabangga ka, lahat-lahat. Merong enumerations yun. Just research Republic Act 4136, malalaman nyo yung mga instances na pwedeng ilagay ng preventive suspension yung mga lisensya nyo. Kaya lang, dito sa pangyayaring ito, walang nilabag na batas yung driver. As a matter of fact, walang reckless driving. Okay? Yung allegation na yon ay walang basis, walang legal basis, walang factual basis dahil walang reckless driving. Walang legal basis dahil yung RA 4136 na nagsasaad ng mga violation kung saan merong karapatan yung LTO na i-preventive suspension yung lisensya is wala siyang sinasabi na agad-agad pwede mong kunin yung lisensya nung nagdra-drive dito sa instance na ito. So, anong pakialam ng LTO sa nangyari kay Mayor Florida, ex-Mayor Florida, at saka kay Tyson? Wala. As in, wala pong pakialam ang LTO doon. Masyado lang nanghihimasok yung LTO. Dahil sinasabi ni Mr. Lacanilaw, walang kuwang sa mundong ito ang ganyang mga gawain ngayong panahon ng crisis. Sir, hindi po crisis yan nung na-upload. I think that was sometime February pa yan. That was February, bago pa magkaroon ng digmaan sa gitnang silangan, na ang gas ay nasa 55-53 pa lang. So, yung sabi ko nga sa'yo, yung mga intel mo, sablay, pagtatanggalin mo na sila. Okay? So, yun. Wala tayong makita na legal basis and factual basis para dyan sa pagsususpinde sa lisensya ng driver. At doon naman sa act, uulitin ko, doon sa act ni Mr. Florida, wala kang, hindi mo na saklaw yun. Kung may saklaw yun, regular courtman kung magreklamo si Tyson. Pero ikaw, na LTO, wala kang karapatan, wala kang jurisdiction doon sa act ni Mr. Florida. So, payong legal, kausapin mo yung legal mo at ayusin yung pagre-research patungkol. Nakakahiya dahil yung LTO natin, national agency yan. Hindi man lang maayos, wala man lang research kung kailan mag-i-issue ng preventive suspension. Hindi naman preventive suspension yung act na ginawa ng driver. Okay? So yon, makialam sa batas para at least merong alam para hindi agad-agad maloko.